12. Si Pedro Palusot ay isang katutubo mula sa Visayas. Kaunti lamang ang kalaman ukol sa kanya. Ay, Sarah! Isa lamang siya sa mga katikistang sumama sa mga iswitang misyonaryo patungo sa isla ng Ladrones, na mas kilala ngayon bilang Marianas Island, upang magturo ng salita ng Diyos. O Pedro, Padre Diego, nais ko pa sana sumama sa inyo sa isla ng Ladrones upang magpalaganap ng salita ng Diyos. Hindi, Pedro, napakabait mo talaga. Sa murang edad mo pa lamang gusto mo nang ilapit ng mga tao sa Panginoon. Ang buhay sa Ladrones ay napakahirap. Makakapal ang kagubatan, matatarik ang mga bangin at napakadelikadong akyatin. At karamihan sa mga isla rito ay malimit na lawin ng mga bagyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagsikap ang mga misyonaryo at ang kanilang misyon ay nagtagumpay sa pagbibinyag ng mga tao sa Kristyanismo. Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Padre Diego, marami ba pong mga tao gusto mong magbinyag bilang Kristyano sa kabilang iskon? Tama ka, Pedro. Ipagpatuloy lang natin ito hanggang sa lahat ng tao sa Chamorros ay maging isang Kristiyano. Nagbabay si Pedro at Padre Diego papunta sa isla. Ngunit isang albularong Chino na hindi sa kasikatan ng mga misyonaryo at unti-unting tagumpay nila. Ang ngalan niya ay Choco. Hindi ito maaari. Hindi maaaring manaso ng isipan ng mga taga-Chamorros ng mga misyonaryo iyan. Alam niyo ba na ang tubig na ginagamit ng mga misyonaryo ito ay nakakalason? Yan ang kailan kung bakit namamatay ang mga bataan dito sa ating lugar. Dapat na sila mapalis dito. Siniraan niya ang mga misyonaryo sa mga Chamorro. Agad namang naniwala kay Choco ang mga makanhas at ulitao. Ano ba ang pinagsasabi niyo? Narito kami upang ilapit kayo sa Panginoon, hindi upang ipahangat kayo. Hindi nga ba may lasa ng tubig na ginagamit niyo sa pagbibinyag? Nagsak na ilan ang pagkamatay ng mga tao rito? Ngunit, Ang di malilimutang pagsalakay ay naganap noong araw ng Sabado bago ang piyesta ng dahon ng taong iyon. Padre Diego, may isang babaeng tanggol ang kapapanganak mo lamang sa nayo ng tungkol. Sige,
pursigi niyang mapatay ang mga misyonaryo, si Matapang ay umalis at kinumbinsi niyang sumama sa kanya si Hiraw, hindi isang Kristiyano at patutubo sa alay. Bro, sumama ka sa akin. Papatayin natin ang misyonaryo yun. Ngunit, napakabait ang pakikitungo nila sa akin. Sabihin mo, natutuwag ka, kaya ayaw mo sumama sa akin. Hindi naman sa ganun. Sige, pag-isipan mo muna ang desisyon. Sige, tama na ako. Nang wala sa bahay nila si Matapang, kinuha nila Padre Diego at Pedro ang pagkakataong iyon upang binyagan ang anak nito. Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nang malaman ni Matapang tungkol sa binyag ng kanyang anak, siya ay lubhang nagalit. Papatayin kita! Bakit yung ginawa yun? Sa katotohanan, mayroong pagkakataong tumakas si Pedro, ngunit ayaw niyang iwanan si Padre Diego. Padre Diego, patawarin niyo ito para ako sa akin ng sana. Maaari sanang matalo ng mga kasamahan ni Padre Diego ang mga kalaban, ngunit hindi niya pinayagang magdala ang mga armas nito. Tinamaan ng sibat sa dibdib si Pedro at nahulog sa lupa. Ginilitan ni Hiraw sa leeg si Pedro na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ganon din ang ginawa nila kay Padre Diego San Vitolo.